Peter Lim, supplier daw ng shabu, pero nandyan lang, hindi na huli-huli. Tapos si Senator De Lima, protector daw sa mga shabu, mga nagtitinda ng shabu sa loob ng Bilibid. Protector daw si Ma'am Laila. Hayun na nga mga kababayan, dito sa video na to, wala ho tayong maraming pag-uusapan. Magfo-focus ho tayo dito sa bulahan ni Luis Ro at nitong si self-proclaimed drug lord, Kerwin Espinosa. Pero bago ho natin umpisahan ang ating talakayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gustong sumali sa ating community, alam nyo na ho ang gagawin. I-click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Hayun na nga mga kababayan. Simple lang ho ang mga punto de vista natin dito sa video na to. Kahit ano pang paninirang gawin nyo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi ho yun mababago ang katotohanan na nung panahon ni Tatay Digong, yung mga self-proclaimed na drug lord, nagtago, tumahimik ang ating mga karsada, nabawasan ang kriminalidad, lalong-lalo na yung mga related sa illegal na droga. Ngayon ho, dito sa administrasyon na to, kung sino pa yung madadaldal sa social media at akala mo talagang pinaglalaban ng ating mga kababayan, muli hong lumaganap ang illegal na droga at kriminalidad ngayon sa ating bansa. Kaya mga kababayan, kayo na ho ang tumimbang. Kung sino ho ba talaga ang tunay na nagmamahal sa sambayan ng Pilipino? Etong mga senador at congressman na walang ginawa dyan sa Kongreso kung hindi mag-imbestiga at hanapan ng butas ang nagdaang administrasyon, na ginawa lang naman ang kanyang trabaho na protektahan ang ating mga kabataan nung nagdaang administrasyon. O etong walang humpay sa pag-iimbestiga at ang kanilang mga hinaharap, mga kriminal at mga self-confessed na drug lord. Di ho natin pahahabain ang ating mga komentary. Ika nga, gusto ho nating marinig ang mga punto de vista nitong si Luis Ro dito sa video na to. Huwag na ho natin patagalin to. Ito na ho ang buong video. Okay, game. Hype na Can naman ako. you please Nakita ko tong si Luis confirm Ro if you are the same Roland Eslabon Espinosa, aka Kerwin? Kayo po ba ito? Opo, yes po, Your Honor. And do you confirm the truthfulness of the contents of this affidavit? Opo, Your Honor. Hindi po ba kayo... Bobong gaga. Parang yung rehearsal na ginawa nila talagang planchadong. Palakpakan mo natin. Anak ng toko. Ayos! Tuloy! Pinakiusapan, pinangakuan para gawin ang salaysay na ito? Wala pong nangyari na ganyan, kundi ako mismo nagpatulong sa abogado ko na magpunta dito sa mga congressman para nagbaka sakali ako na makamit na ang mga nabiktima ng EJK sa nakaraang administrasyon. Kerwin, kanina, while you were delivering your opening statement, I observed that you were crying. Umiiyak ka. Can you please enlighten us why? Kasi sa panahon na nandoon ako sa AIDG na nakaburol ang papa ko, humiling ako sa mga pulis doon na sana pagbigyan nila ako na makauwi. Na makadalaw man lang at makita ang papa ko na nakaburol sa... Wala akong tayong problema dun sa Okay lang sana bebenta na Ayun na kaklimax na kaso. Self-confess ka, sir Kerwin, of course, you believe that... My goodness! What are you doing, my friend? Your father, the late Mayor Espinosa, is a victim of ruthless killing. Is this your position, Kerwin? Yes. Pero alin ba yung mas nakakaiyak? Yung pagkamatay ni Mayor Espinosa o yung hindi kanila pinayagan na madalaw ang burol niya? Pareho po yung dalawa
na hindi ako pinayagan na makauwi sa lugar namin para makita sa kahuli-hulihan na panahon ang daddy ko. Oh, Kerwin, ganda. prior to the death of Talagang itong mga Espinosa na to, big time dyan sa Albuera, no? Daddy! Tumatawag lang ng daddy, hindi na pwede. Mayor Espinosa on November 5, 2016, he was the mayor of Albuera, Leyte. You confirm? Yes po. Pang ilang taon po ba niya na mayor ng Albuera during that time? First time pa po niya na maging mayor po ng Albuera, Leyte. So 2016 is supposed to be his first term as mayor. Yes po. Ano po ang ginagawa ni Mayor Espinosa bago siya naging mayor noong 2016? Ang mga ginagawa po niya ay tumutulong sa mga tao doon sa lugar namin o sa lungsod ng Albuera. Ng mga kunting mamigay siya ng mga bigas, yung may mga problema kahit personal, yung mga asawa, ayusin niya. At madali siyang lapitan ng mga tao doon. Kaya binoto siya na maging mayor. Pwede mo ba kaming kwentuhan, Kerwin? Ano ang pagkatao ni Mayor Espinosa as he is known by the Ilalatag na people? natin. Ilatag na natin na dapat maawa ang sambayan ng Pilipino dito sa mga Espinosa na to. Kasi yung tatlong kriminal na nakakulong na inupo nila dyan sa hearing na yan, hindi bumenta sa sambayan ng Pilipino. Pero itong Kerwin Espinosa na to, parehas lang ang kahihinatnan yan. Self-confessed na drug lord. Palakpakan natin ang mga congressman, siyempre. Mga kriminal ang mga hinaharap nila sa sambayan ng Pilipino. Nag-confess ka hindi naman... Nagtoko Kumbaga, kung nasa panganib ang buhay mo, kumindat ka lang, ika. Of Albuera, Leyte. Yung papa ko po, mabait. Mabait na Wow. tao. Mahirap na kung elaborate ko pa kung anong klaseng tao siya. So siguro, sa nakita kong kakayahan ng Quadcom o sa mga congressmen, pwede naman sila magpadala ng tao doon sa lugar namin at itanong kung anong klase o anong unsay pagkatao sa akong papa. Lisod, mahirap kasi na ako magsalita na ganito. Kasi sarili ko yon, ama. Mas mabuti na malaman nyo based doon sa mga tao sa Albuera. I understand, Kerwin. You also stated in your sinumpaang salaysay, habang nasa Malaysia ka, papuntang Abu Dhabi, you learned that the late Mayor Espinosa is included in the narco list. Oh, yun po. Nalaman ko na lang na nasali siya sa listahan ng presidente na narco list. Paano at kanino nyo po nalaman na kasama pa lang inyong ama sa narco list? Sa panahon na yon, may kaibigan ako na si Buntuyan, taga Cebu. Si IDG din yun, si Sir Delpin Buntuyan. Siya ang nagsabi sa akin na amigo, ang imong papa na apil sa narcolis ni Presidente. Was there ever a time, Kerwin, that you validated or you verified the truthfulness of the fact that your father is included in the narco list? Na ano ko na yun, na positive na talaga, na naniwala ko. Kasi sa TV at sinabi ni Pangulong Duterte na kasama ang papa ko sa listahan ng mga narcolis. You are
Naku po, yan na nga ba sinasabi natin? Parang alam na ho natin ang isusunod nitong mga congressman na to. Iisa-isahin ho nila yung narco list nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang lagi ho natin sinasabi dito mga kababayan, kung kayo ho, hindi nyo tinignan, hindi nyo hinawakan, hindi kayo nakisawsaw sa ipinagbabawal na pulburon na yan, malabo hong mapasama ang iyong pangalan sa narco list ni Tatay Digong. Ngayon, kung napasama ang pangalan nyo, malamang sa malamang, meron ho kayong problema. You are saying, Kerwin, that Mayor Espinosa is one of those named by President Duterte as included in the narco list. Is that your statement, Kerwin? Yes po. And that is the reason why you conclude already that indeed your father is among those in the narco list. Yes, Tama ba? yes po. There are three important statements you made in your sinumpaang salaysay which really captured my attention. First, Kerwin, is the raid which happened in the house of your late father in August 2016. You mentioned in your affidavit that the guns, the explosives, and the drugs were all planted. Wow! And you were certain because prior to the raid, there were women who cleaned up the entire house. Yes. Because they are apprehensive already that any time there will be a raid in the house. Yes po. Sino hong paniniwalaan nyo? Yung mga nag-imbestiga, yung mga nakakita na merong mga ganong bagay sa bahay nitong sila Kerwin? O itong self-confessed na pulburon lord? Anak ng toka. Hayaan ho natin magdesisyon ang sambayan ng Pilipino. O ito ho bang self-confessed na pulburon lord o yung mga pulis na nung panahon ni Tatay Digong talaga ang puso nila para mapaglingkuran ang ating mga kababayan? Decision ho kayo dyan. Bago nangyari ang raid, yung mga women supporter ng daddy ko nandoon sa bahay. Kasi yung daddy ko doon na tumira sa munisipyo. Nagbabantay ang mga women supporter ni daddy sa bahay namin, ancestral house. Habang nandoon sila, lininisan nila yung bahay ni daddy. At yung sinabi, nandoon daw sa nakita sa cabinet, sila mismo nagtaka kung paano nakita na merong mga illegal na bagay doon sa cabinet. Samantalang ang dami nilang naglinis na wala silang nakitang droga. Can you please confirm for the record, Kerwin, ano ang mga nakuha ng PNP operatives during the raid of August 2016 in the place of residence of the late mayor? Sabi daw nila, based on sa ilang report, nakakuha sila kanog 11 kilos nga shabu dito sa ilalim ng cabinet at mga mga baril doon daw sa loob ng bahay ni Mayor at may mga pampasabog doon din nakuha sa loob ng bahay ni Mayor. Kung isipin natin 11 kilos, hindi kaya yun nakita sa mga naglinis na mga women's, ang dami nun, at ang mga baril at ang mga bomba. Ilagay kaya yun ni Mayor sa loob ng bahay na mga sumasabog na mga bagay at mga mahabang baril? Yun ang sabi nila na nakita daw nila doon sa loob. Pero walang kahit isa na taga-Albuera na maniwala sa kanila sa report nila na may nakuha doon. Kasi ang nagbantay sa bahay ni Mayor, yung ancestral house namin, nasa 70 ka mga babae nandoon sa bahay. Binantayan talaga ang bahay namin. Inano sila ni Joby na magkaroon ng raid, kaya tumakbo na sila. Natakot.
So you deny, Kerwin, the legitimacy of the raid or the operation that was conducted by the police operatives on August 2016? Opo. And can you please state for the record, sino po ba ang namuno? Sino po ang team leader ng naganap na raid sa inyong tahanan nung nasabing petsa? Ang hirap po dito sa mga investigasyon na kinakandak nila dito. Kung ano lalabas sa bibig nitong mga self-confessed na drug lord, yun hong pinapaniwalaan nitong ating mga magagaling na congressman. Si Mr. Juby Espinido po. Can you please state his full name? Police Colonel Juby Espinido. Mr. Chair, may we know if we have Colonel Espinido here? To the information of the Honorable Luistro, he sent us a letter of excuse in today's evening. Thank you, Mr. Chair. For the satisfaction of the Filipino people, just to make sure that Kerwin... Anong to the satisfaction of the Filipino people? Para sa satisfaction, yun lang yung nangyayari dyan. Satisfied ang sambayan ng Pilipino doon sa ginawang trabaho ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na yung mga involved sa ipinagbabawal na pulburon. Ngayon, no, daming na nagugurgur sa daan. Kinukuha ang motor, tinutumba yung may-ari. Nagkakandawala ang mga bata, nakikita sa loob ng sako. Ayun ba nakakasatisfy para sa inyo? Para dito sa mga congressman, yun ba ang satisfaction para sa inyo? Makita nyo na ganito kagulo ang ating bansa? Nagtatanong lang naman ho tayo. Is aware of the identity of the one he is naming as Colonel Jovi Espinido. May we request the Secretariat to flash a picture and let's hear from Kerwin if he would be able to identify who this person is. Yes. Itatanong itong si Jovi Espinido, hindi present, pero yung picture nakahanda. Nakakanto. Talagang tong si Luistro. Handang-handa sa script. Secretariat, please. While we are waiting for the picture, Mr. Chair, the second statement which captured the attention of this representation, Kerwin, is the raid and the killing of Mayor Espinosa on November 5, 2016, which happened in Baybay, Leyte. You confirm this? Yes po, sa loob ng provincial jail ng Baybay, Leyte. But of course, you have to understand as well that similar to the raid that happened in your house, this incident, the killing and raid against Mayor Espinosa, happened while you were in Abu Dhabi. Tama ba yun? Opo, wala po ako dito sa bansa. In Nasa other bakasyon words, ako. you are relying only to your sources with regards to this story surrounding the raid and the killing of Mayor Espinosa in Baybay, Leyte. Yes po. And can you please enlighten us, for the satisfaction of the public who are watching us, Kerwin, because you went a long way for us to be able to hear these explosives of yours. Wow. For a period of 7 years, naniniwala ang buong sambayan ng Pilipino sa naging testimonya mo sa Senate noon. Now, you are completely overturning all your statements. And we owe it to the Filipino people to explain and share what really happened according to your source during the raid and the killing of Mayor Espinosa on November 5, 2016 in Baybay, Leyte. Gusto ba niya Tagalog? Parang masirap siya sa Tagalog. Your Honor, pwede pong ulitin yung question Kayo niyo po ba, Kerwin, ay mas komportable sa English or sa Filipino? Mas sa Pilipino na lang tayo. Filipino. Para Kerwin, maintindihan. you mentioned, nabanggit mo sa iyong sinumpaang salaysay
bagaman ikaw ay nasa Abu Dhabi noon, ng iyong ama na noon ay nasa Baybay, Leyte Provincial Jail, ay ni-raid at pinatay ng mga operatiba ng pulis. Nasa Abu Dhabi ka noon at ikaw ay nagtiwala lamang sa testimonya ng mga taong naruroon sa insidente. Nevertheless, Kerwin, can you please share to the Filipino people, what do you believe? Ano yung pinaniniwalaan mong tunay na pangyayari sa loob ng Baybay, Leyte, kaugnay ng pagkamatay ng iyong ama? Naniwala ako doon sa mga nakapiit sa loob. Kasi sila ang nakakita at kitang-kita nila sa dalawang mata at narinig nila ang mga putukan. Kitang-kita nila from the very beginning, pagpasok sa selda ng aking ama. Kerwin? Shout out doon sa mga pamilya ng mga taga-Albera na mapahanggang sa ngayon meron silang kamag-anak na lulong sa ipinagbabawal na gamot. Nasira ang mga pamilya nila, naging yung tipo kasi pagka merong isang gumagamit sa isang pamilya, dysfunctional na ho ang pamilya na yun. Para doon sa mga gumagamit diyan sa Albuera at yung mga pamilya nyo ho, isa ho kayo sa nabiktima ng paglaganap ng illegal na droga bago ho dumating itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Shout out ho doon sa mga pamilya na yun. Kung nakikilala mo itong mga taong tinukoy ng iyong mga source, Protektahan ho natin itong mga itong kagaya ni Kerwin Espinosa, yung 3 kriminal na pinag-testify nila dyan. Sila ho ang protektahan natin ngayong mga panahon na to. Huwag na ho natin pansinin yung mga kababayan nating nabiktima nitong ipinagbabawal na droga na to. Huwag na, wala ho tayong pakialam doon. Importante dito, si Kerwin Espinosa, kawawa ang tatay niya. Tapos, wala nang maraming cheburetse. Ari mo bang banggitin, sino itong mga polis na pumasok sa selda ng iyong ama? Okay ba, madam? Okay ba? Ako, ako ngayon sa inyo. Para doon sa mga pamilyang nawasak dahil sa illegal na droga dyan sa Albuera, palakpakan ho natin itong si Luistro. Diba? Ganun lang naman ho yan eh. Kailangan naman kontrahin pa kita, madam. Nandiyan ka, nakaping ka na eh. Wala naman kontrahin pa kita. Di lang kita ko kontrahin. Palakpakan nyo ho, itong si Luistro dahil talagang ang karapatan nitong mga self-confessed drug lord ngayong mga panahon na to mapuprotektahan na. Ayos. Diba? Ang galing nitong si Luistro. Palakpakan pa ho natin ng isang beses pa. Para doon sa mga biktima na nagurgor nitong mga biktima na to, na mapanggang sa ngayon baliw-baliw na ho itong mga kabataan dyan sa Albuera na nalulong sa ipinagbabawal na droga, pasalamatan nyo ho itong si Luistro. Huwag ho kayong magalit. Bagkus, pasalamatan nyo ho siya. Yung pinagkukunan ng inyong mga anak o kamag-anak, pinagtatanggol ho nila ngayon. Pinagkukunan ng merienda, ano ba? Sa sinabi ng aking source, Sabi na, sino ba source? Kayo ang source o meron kayong ibang source? Ikaw, Kerwin, ha? Pasok doon si Leo Laraga. Leo Laraga, siya talaga ang kumitil sa buhay ng papa ko. Wow. Leo Laraga. Laraga. Can you please check if Leo Laraga is inside this hearing venue? Narito po ba siya? With the indulgence Leo of... Laraga. Mr. Chairman, with the indulgence Tingin of... ko, aamin din tong si Leo Laraga. ha? Police captain Kadwano, that time, tumanda na Leo itsura sa Laraga is not present, hearing. in today's hearing, but for sure we will invite him in the next hearing. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Bukod kay Leo Laraga, sino pa ang nalalaman mong Inuunti-unti ho nila, pero yung Leo Laraga na yan, okay na ho yan. Kumbaga, planchado na yan. Pero again, babalik pa rin ho tayo doon sa ating issue dito. Sino hong mas pinaniniwalaan nyo? Yung mga pamilya na mapahanggang sa ngayon, hindi ho nila alam kung paano aayusin yung mga kamag-anak nilang nabaliw dahil dyan sa ipinagbabawal na droga na yan. Na ngayon, dyan sa House of Representatives, concern itong mga congressman sa well-being nitong si Kerwin Espinosa.
self-confessed drug lord. Kasama nitong mga Hirap, nag-raid at nag-operate pumatay sa iyong ama? Si Colonel Marcos. Nag-raid ka agad? Hindi pwedeng di umano, nag-raid at pumatay sa iyong... Hindi pwedeng ganon, agad, nag-raid ka agad. Mantoko ah. At si Sir Matera. Kasi mga kaibigan ko sila. Kerwin, regarding Colonel Marcos and Colonel Matera, if they are present in this hall, can you kindly point at them? Ituro mo sila kung sila'y naririto sa bulwagang ito. Colonel Marcos and Colonel Matera. Yan. May we request the police officer raising his hand, to please identify himself for the record, Mr. Chair. Mr. Chair, Honorable Committee, I'm Police Colonel Marvin Marcos po. Familiar sa akin itong hugis ano na to. Familiar sa... At yung pagsasalita mo, confident ka rin. Parang ang dating kakanta ka na rin ba, sir? Thank you. How about Colonel Matera? Can you point at him? Naplansya na nila. Naplansya na hunit nitong mga ano na to. Siya trasabante, ayusin mo. Hindi, wala dito. Hindi ko nakita. It's okay, Kerwin, if Colonel Matera is It's not okay, present. Kerwin. Kawawa naman si lang Kerwin. yun. Po. I Kawawa am naman ang certain ating that the quad will self-confessed. be inviting him as well. Kerwin, bukod sa mga nabanggit mong pangalan, meron ka pa bang kayang tukuyin na kasamang pumasok, nag-raid, at pumatay ayon sa'yo at sa mga sources mo kay Mayor Espinosa? Ang sinabi sa akin, yung committee lang ng talaga sa papa ko. Na kasi humihingi ng ng papa ko, nagsasalita siya na, "Wag po, sir. Wag po niyo akong patayin." Who were present? Sinong nakasaksi dun sa sinasabi mong pagpaslang sa iyong ama? Mga detainee po. Can you please name these detainees who were able to witness that incident? Naku, mga detainee na naman. A certain Dondon Naku, asserted na taga sa amin sa Albuera. At si Raul Yap na matay naman yun. Patay man si Raul Yap. Oh. At si Ruben, a certain Ruben, tatlo sila, pero yung isa, tatlo yung ng daddy ko, kasama niya sa selda, nag-a-assist sa kanya. Yung isa, patay na po, namatay din kasama How yung about daddy the ko. other one who is he still living? The other one? Opo, Your Honor. What is his name? A certain Dondon. A certain Don Don. Don. And can Yung you iba please share todas with na. us, ano ho ba yung nalalaman yung pangyayari dito sa pagkamatay ng inyong ama? Pumasok, and then what happened next? Ang una nilang ginawa daw, sabi sa aking source, pinapiwis the wall muna yung mga police. Can you please illustrate? Maari mo bang ipakita sa amin paano ba yung face the wall? So the Wala naman siya doon eh. Kinwento lang sa kanya. Ngayon, tinapamostra mo, anak ng toko. Abogado ka ba talaga, madam? Dapat tinatanong dyan yung certain Dondon. Hindi yung si Kerwin Espinosa. Ginagawa mo masyadong dramatic ang iyong pagtatanong eh. Pero walang kakwenta-kwenta. Paano niya malalaman? Kinwento nga. Hearsay nga yung mga sinasabi niya eh. Anak ng toko. Lokohan ho the talaga. Filipino people will understand. Dito ko lang po gawin sa... Oh. Anak ng toko. Lokohan to the max. Hearsay, yung sinasabi nitong si Kerwin Espinosa, ngayon ho, pinapamostra sa kanya. Kayo na, madam. Kayo na ho ang pinakamahusay. Can Can you please provide a microphone to Kerwin?
Baka abot yung na kay Comsec. Tinatanggap po nila ng gospel truth yung mga hearsay na sinasabi nitong mama na to. Diyan lang ho sa Quad Committee tatayo yung mga ano na yan, yung mga litanya nitong si Kerwin Espinosa. Sa korte ho, hindi tatayo yan. Baka pagbungat pa lang, yari na kayo kagad. Nasa si alias Dondon, o? Paano mo nakita Dondon? O, sige, ano yung mga ebidensya mo doon, alias Dondon? Certain Dondon, o. Ganito po ang sinabi sa akin na nangyari nung raid. Pumasok yung mga operatiba at dinisarmahan ang mga on duty sa oras na yon. Nung pagkatapos nilang nadisarmahan, ganito po, pinapace the wall sila. Sino yung sila na tinutukoy mo na pina-face the wall? Mga duty po. Duty, ang Opo. pina-face the wall. Oh. And then? Then, Hearsay hearsay ulit yan, hearsay. Hindi, wala siya doon. Kinikwento sa kanya, kaya lahat ng i-feed dito ni Kerwin Espinosa, hindi o tatayo sa korte yan. Diyan sa Quad Committee, oo. Kasi puro kup siya mga kong dyan. Sila na sinabihan daw na huwag kayong titingin. Huwag kayong titingin. You are referring to the jail guards. Yes. Yung bantay Oh, sa mga bilangguan. bantay. Opo. Pina-face the wall, pinaluhod, huwag titingin, and then what happened next? Hinanap nila ang hard drive ng CCTV. Nung nakita na siguro nila, pinatay at binitbit yung hard drive ng CCTV. Can you please identify the name of the one who took the hard drive? Sino pong kumuha ng hard drive? Nakikilala niyo po ba ayon sa inyong source? Mga pulis daw kasamahan sa pag-raid ng Baybay. Please proceed. After taking the hard drive, ano pong sunod na nangyari? Kinuha yung susi sa selda. Tapos binuksan, dumiretso na, pagpasok sa, may pintuan pa yun bago yung selda ng papa ko. Parang main door siguro ng compound. Binuksan, tapos diretso na doon, papunta sa selda ng papa ko. Tapos yung selda ng papa ko, may kadina at padlock. Nako, may kadena na, may padlock pa. Wala ho siya doon, pero yung tali niyan, alam na alam niya. Kinuha yung susi noon, binuksan, tapos ang sabi, walang salitang sinabi, kundi ang papa ko lang ang narinig na nagsasalita. Sir, wag niyo akong patayin. Diretso, putok na, pum-pum. Tapos, yung... Wala bang sound effects na ganito? Para medyo dramatic. Pagkatapos ng pum-pum. Di ba? Dramatic talaga. Katiwala niya, gustong yumakap sa kanya, na itry i-save siya, binaril din. Sino itong katiwalang Raul Yap. Raul Yap. Opo. Anong ginawa nitong pangatlo na kasama pa? Nakalublob sa ilalim ng tarima. Ano yung tarima? Yung higaan po, Your Honor. Nalalaman mo ba kung ilan ang naging tama ni Mayor Espinosa? Tanungin natin ang sambayan ng Pilipino. Anak self-confessed drug lord, ang kanyang ama ay nasama sa sa drug watch list nito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa listahan niya, narco-list niya. Ngayon, meron ho bang problema para sa inyo? Lalo na yung mga naging biktima ng illegal na droga na to ako, meron ho tayo. Marami ho kasi tayong kilala na na talagang nabiktima niyan. Hindi lang ho sa mga kakilala natin, maging sa show business. Tingnan niyo ho ang buhay ng mga biktima ng illegal na droga na yan. Kanino ko kayo makikisimpatya? Dito sa mga self-confess o doon sa mga biktima ng ipinagbabawal na droga? Wish it kayo. Nakakagalit Hindi ako sure or more than five bullets ang na tumama sa kanya.
Kerwin, thank you for illustrating. You can go back to your chair. You confirm also, Kerwin, na ang raid at pagpasok dito sa Baybay, Leyte ay nag-ugat doon sa search warrant na ini-issue laban sa iyong ama. Tama ba yun? Opo, Your Honor. Nalalaman mo ba kung sino ang huwes na nag-issue ng search warrant? Kasi tatlong judge ang kinuna nila na mag-apply ng search warrant. Si Judge Argelies nag-refuse. At ang sabi ni Judge Argelies na ba't kailangan pang mag-serve kunan nyo ng search warrant nasa loob ng kulungan ang tao. Nag-refuse si Judge Argelies. May judge na certain Janet. Janet ba yun? Ha? Janet, apelido niya? Cabalona. Saan yun? Doon sa Samar, yun ang nag-issue ng search warrant. Sa pagkakaalam ko, yung si Janet Cabalona ay parang relatives ng asawa ni Sir Laraga. Pwede, Mr. Chair, pwede magtanong? Sige. After perhaps we conclude the interpellation, Mr. Chair. Pagkatapos ni Congresswoman Jinky, bago tayo pumunta sa susunod na magtatanong, tsaka mo sabihin yan. Okay po. Mr. Chair, our resource speaker mentioned already the names of the judges. Some refused to issue the search warrant while there is one. Ipapatawag na niyan yung mga judges. Oo, ginawa namin yan. Sinabi ko yan sa kanila. Di sila naniwala. We did issue the search warrant. I just wish to manifest, Mr. Chair, that it is very unlikely in the practice of law that a search warrant is being issued to search a confined place, much more a detention facility. That is for the record, Mr. Chair. Kerwin, I'm leading to my third question. Nako, November ito na, 16, 2016. Ito na yung tanong. Through the coordination with the Interpol, iniuwi ka dito sa Pilipinas. Pagdating sa airport, you were arrested at sinalubong ka ni Senator Bato de la Rosa. Nakikilala mo ba si Senator Bato? Siyempre. Bakit mo siya kilala? Matapang yun. Puro barilan-barilan ang hahamon sa TV ng draw Nako. sa mga illegalista. Oo, tama naman. What else Illegalista. do you know about Senator Bato? Bago pa siya naging senador. Ang statement niya kay Senator Bato, matapang yun, ng hahamon ng gurguran sa mga illegalista. Okay? Illegalista. Malinaw. Galing na mismo. Itong self-confess talaga na to. Oo, galing Saan ba si Senator Bato? Chief PNP yun po, Your Honor. Chief PNP. Yun, ano? Okay, can you please identify the picture on the screen? Sino ba yung nasa screen? Para naman tanga to siya. Siya po, si Bato de la Rosa. During that time, ano bang assignment ni Senator Bato during that time? Yang kwento mong insidente. Nasaan siya noon? Siya ang... Pag panahon ng mga Duterte ulit, tago ng mga drogista, mga self-confess, ha? Pati yung mga walang kwentang politiko, tago na rin kayo. Dahil panigurado, marami kayong ginagawang kabalbalan ngayong mga panahon na to, mabubulgar hulat yan. Chief PNP. Yes, you stated in your sinumpaang salaysay na may sinabi sa'yo. Opo. Ang noon ay PNP Chief Bato. Opo. Na kailangan mong gawin kapalit ng iyong pagkakataon na mabuhay. Opo. Do you confirm this? Yes po. Can you please tell us, anong sinabi sa'yo ni Senator Bato? Sinabi niya sa akin, sumunod ka sa plano. Sumunod ka kung sino ang babanggitin mo para
maligtas ang buhay mo. Kung ayaw mong sumunod, ikaw na ang susunod sa tatay mo or isa sa membro ng pamilya nyo may mangyari na masama. You mentioned about plano. Can you tell us ano ba yung planong tinutukoy? May mga pangalan na pinid sa akin, sinubo, at babanggitin ko sa aking testimonya o sa aking salaysay sa Senado. At maari mo bang sabihin, sino ba itong mga taong ito at anong gustong Wala na akong parliamentary courtesy ngayong mga panahon na to. Basta bibirahin nila mga kaalyado ni Tatay Digong. ipabanggit sa'yo ng noon ay PNP chief ba to? Peter Lim, supplier daw ng shabu, pero nandyan lang, hindi na huli-huli. Tapos si Senator De Lima, protector Naku, yan daw na nga ba? Oh. sa mga shabu, mga nagtitinda ng shabu sa loob ng Bilibid. Protector daw si Ma'am Laila. Tanungin ho natin yung mga merong kamag-anak taga Bilibid. Tanungin nyo ho yung mga kamag-anak nyo kung kayo, na-dismantle lang ho yan nung panahon ni Tatay Digong. Kung kayo napunta sa Bilibid, maging etong si Senator Robin Padilla, doon linuluto ang illegal na droga sa loob ng Bilibid. Ngayon, kung ikaw DOJ Secretary, alam ko DOJ Secretary noon itong si Leila de Lima, at noong panahon ni Panot talagang napakatalamak ng illegal na droga. Ngayon, ikaw ang tumitimon diyan sa Bucor at napakaraming kubol at mga lutuan ng ipinagbabawal na pulburon. Hindi mo na dismantle yon, hindi mo na discover yon nung kapanahunan mo bilang DOJ Secretary. Talagang meron hong problema sa inyo. Yun ang sinasabi natin dito. Kaya para dito kay Senator Leila de Lima, naku po, sisikat ka nito. Yung iba pa. Na-content ka namin nung wala sa oras. Si Lovely Impal, si Jiraham, si Peter Ko, ganon. In other words, Kerwin, ang gusto... Pero itong mga politiko na to, alam na nila gagawin pagkaupo ng mga Duterte. Alam na nila ang mga gagawin nila, for sure. Ni PNP Chief ay banggitin mo itong mga pangalan na ito na may kaugnayan sa illegal drug operation. Tama ba yun? Opo. At ito ba'y sinunod mo, Kerwin? Talagang sinunod ko po kasi... Bakit mo to sinunod? Of course, alam mong mali ito. Oo. Diba? Bakit mo sinunod? Sen ba to, magpatawag na ho kayo ng hearing sa Senado. Sa tingin natin, kailangan nyo na magpatawag. Kasi binubugbog ho kayo, wala ho kayong laban, sa totoo lang. Magpatawag ho kayo, ipatawag nyo yan in aid of legislation. Pag nag-perjury, i-contempt nyo dyan sa Senado. Kung ako sa iyo, magpatawag na kayo ng hearing. Kasi hindi titigil to mga ungang na to. Ang utos ng noon ay PNP Chief ba to? Kung siguro kayo, kung kahit sino naman sa atin na mga tao dito, nandito sa loob ng Quadcom, talagang susunod dahil kapalit na yon ng buhay mo. At lalo na pag may mga anak ka pang maliit na sabihin na susunod ka na sa papa mo kung hindi ka sumunod sa aming plano. Mr. Chair, I wish to make a manifestation that with respect to the raid of the house of the late Mayor Espinosa, which happened in August 2016, our resource speaker, sadly speaking, has no personal knowledge. So, taking from his statements that there were women who were guarding the house and even cleaned up the house, reason why they are certain that all the guns, explosives, and shabu were merely planted by the PNP operatives, I respectfully move, Mr. Chair, that we invite these women. Ganda and I hope Kerwin will ganda be ng able pagkaano. to name who. Ganda ng tawa-tawa tong si itong ganda ng pagkalatag ng iimbitahan
yung mga kasambahay, pero yung trumabahong mga pulis, hindi imbitahan. Ganun mo ba yun? Order to substantiate the testimony that Kerwin Espinosa has given to the Quadcom. Second, Mr. Chair, with respect to the raid kasambahay nila doon kung anong gusto killing ipasabi ni si incident Kerwin, of the yung late sasabihin Mayor ng mga yun. Espinosa in Loko-loko ka ba? Baybay, Leyte, we are suffering from the same predicament because, as admitted by Kerwin, he was still in Abu Dhabi during the time. So, to determine the veracity of the information that he was able to receive from his sources, I respectfully move as well, Mr. Chair, that we invite the third inmate by the name Don Don, who was inside the cell of the late Mayor. Bakit hindi nyo pa inisahan? Pinapatagal nyo pa? Papatawag nyo lang na magsasalita. Sa bagay, para meron pang susunod na hearing. Pero nakausap na ho yung certain Don na yan. At yung mga kasambahay, ready na rin ho yung script ng mga yan. When the killing incident happened, I wish to ask Kerwin to name also the jail guards who were on duty during the time. Likewise, to substantiate the information that he has given to Quadcom already, Mr. Chair. So move, Mr. Chair. Okay, before I rule on the motion, tanungin ko lang muna si Mr. Espinosa. Sino-sino itong mga women na sinasabi mong ayon sa iyong salaysay? Yung mga Ito naman si Barbers, pasimple pa. Alam mo naman yung mga... nako naman. Landa, asawa ng barangay captain namin sa aming barangay. Pero ang pangalan full yan, name nila. nasa sa inyo na yan eh. Landa Sumalhag. Okay. Sumalhag. Sumalhad. Okay. Linda Rosal. Linda. TC de la Austria. Ayun o. Yung tatlong bilanggit ko, sila na ang magpatuloy na magbanggit kung sino-sino ang kasama nila doon sa mga women's supporters ni Daddy. Yung isang Supporter ho yun ni Daddy. Yung mga pulis, di nyo imbestigahan yung mga nag-raid. nasa loob ng kulungan na isang PDL din. Anong pangalan niya? Hindi man ho one-sided tong hearing na to eh. Isa lang ho side. Certain Dondon. So there is a motion to invite the women who, according to the sinumpaang salaysay ni Kerwin Espinosa, ang siyang naglinis ng kanilang bahay bago po ni-raid ng membro ng Alvera Police ang kanilang bahay. And a certain Dondon who is a PDL and who apparently saw the incident that happened inside the jail. Is there a second? Is there a second? There's a second. Are there any objections? So hearing none, the motion is approved. Comsec, Mr. please Chair. invite the following personalities mentioned by Mr. Espinosa in the next Quadcom hearing. Mr. Yes, Chair. Congresswoman Luis. Can we please invite as well the jail guards who were on duty if we have the means to determine who these people were? Alam nyo na kayo po. Kindly Alam nyo na. determine who this Kahit hindi sila yung jail guard, papuntahin nyo dyan, on pagsalitain nyo. duty at the time of the incident and report to the Quadcom. Thank you. Anything else? Mr. Chair, I'm about to conclude. Okay, thank you. I just have one quick question for PIDEA. Oh. PIDEA, sir, palagi pong nababanggit itong narco list. Even from the time of the 3 Chinese drug lords to the time of PCSO Board Secretary Wesley Barayuga, and now we are confronted by the killing incident as alleged by Kerwin committed against Mayor Espinosa
who allegedly was included as well in the narco list. Can you please enlighten us? Ito ho ba'y chinek nyo if during the time the name of Mayor Espinosa indeed appear in the narco list? Mr. Chair, Your Honor, yes, the names of the father and son appear in the original list. The Kerwin is listed as a Original list. drug trafficker. The father is only, the category of the father, whether pusher or trafficker, is not listed, but in the list, he is already indicated as neutralized. So, he was, he was dead already. Would you neutralize because dead? Yes. Would you know, Pidea, kung kailan po napasama dun sa narco list? Was it the after the killing incident or subsequent to the killing incident? In the original list, it was already after the death of If Mayor you are Espinosa. saying, Pidea, that it was after the incident, ibig sabihin po, patay na si Mayor Espinosa nung napasama sa drug list? Ganun ho ba yun? No, Your Honor. What happened is that Mayor Espinosa is included in the list, but however, as the period or as the drug campaign continued, he would eventually be indicated as neutralized. So we could not ascertain whether he was a drug pusher, drug user, Yun. or whatever was his Pero dun sa participation, Your original na listahan, Mr. nandun Chair, mo siya. I wish to manifest this drug list, the narco list, is indeed very controversial. As a matter of fact, as we go along our investigation, I've been asking our resource speaker, whether during the hearing or off the hearing, as to the origin, the people who validated, the veracity, and no one can indeed vouch as to the genuineness of the names which were included in the list. So I just want to raise this concern that being included in the list would really Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang mga kapritsyohan nitong si Luistro. Maraming salamat to sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Alin lahat ng Pilipinas.